panggobyerno sa Pilipinas kung magkaroon ng civil war. Pero wag naman sana darating sa ganung punto kasi sa ginagawa nga ng administrasyon na dami ng ginawa, kung ano-ano na, halo-halo na yung mga nagsama-sama na mga iba-ibang grupo. At nandiyan pa rin, nagpapatigas pa rin ng administrasyon si Marcos na malila naman doon na ayaw na siya ng tao. Yun ang nakakalungkot doon eh. Para siya, tuko na nakadikit o parang nakadikit sa katawan ng isang malaking isda na ayaw talagang kumalas. Kahit ayaw ng tao sa kanya, nandiyan pa rin siya. Kasi nga, marami nga siya kinakatakutan. At the same time, gusto niyang malubog ang Pilipinas sa korupsyon o bumagsak ang Pilipinas. Yun ang yan. Yung mentality ng mga adik yan, na suicider ba? Ganun naman din. Kung mawala siya at iba na makaupo, may panagutan pa rin siya sa batas. Kaya kumbaga, patay kung patay ang labanan. Kaya, may yung sasabi dyan na mag-aksya lang ng tao ng panahon. Na yun ang nakakalungkot dyan talaga. Hindi katulad sa ibang bansa. Kahit saang bansa, pag ayaw na nila ang tao, pag ayaw ng tao sa kanila, usa silang mag-resign. Kasi, para sa akap mo dyan, nakaupo, na ayaw na sa iyo ang tao, ibigay sa iba. Kung ang pakay nila ay pagsilbi sa taong bayan. Diyan sa Pilipinas, hindi. Ang pakay nila, magulimbat ng pera at pabagsakin ng Pilipinas. Pahirap. Kaya tulad nga ng mga ginto, binibinta niya ng walang alam ang mga tao. So, pag nanakaw ang punot dulo na pakay ng administrasyon, nagkape-kape na nga sila lahat, yung sinasabi ko ng una, na nagsama-sama ang mga demonyo. Tingnan mo naman kung sino-sino ang kasama-sama nila. Si Lacson, si Soto, lahat ng mga kape-kape na sa administrasyon, sila yung mga na tawag natin na sindikato ng pagkulimbat ng mga pera sa taong bayan. Yun ang nakakalungkot niya sa Pilipinas. Kaya nga ang Diyos nga nagpaalala niya sa Pilipinas mismo kasi nga nakikita ng Diyos kung ano na ang nangyari sa Pilipinas. Sobra na patalamak kasamaan ng tao. Kaya yun yung mensahe dyan na lumabas na puro kasinungalingan, ipinalabas ng administrasyon na okay ang Pilipinas, okay ang patakbo ng panggobyerno ni Marcos. Yun nga sinasabi nga ni Claire, ako yun. Siya yung tagapagsalita, siya yung nagsinungaling, na yun ang utos ng presidente sa kanya. Kaya, para sa akin, walang ibang magbago ang dyan. Tayo lang talaga tao. Yun nga lang, ang tao sa Pilipinas, duwag pagdating sa ipaglaban ang katotohanan. Duwag sa ipaglaban ang tama. Pero magaling ng tao sa Pilipinas sa salita lang, sa social media magaling. Pero pagdating na sa harap-harapan, personal, mga duwag, yan ang totoo dyan sa Pilipinas. Tulad sa ibang bansa, di ba? Sinugod nila ang Malacañang. Talagang sinunog nila kung ano man yung meron doon. Hindi na bago yung nila sa gobyerno. Tayo hindi. Kasi halata ng pinagnanakawan natin harapan, binabaloktot na yung batas, mismong nandyan sa DOJ, mismo sa malinaw doon. Demonyo talaga ang dito sa Pilipinas, sa sobra. Tama talaga yung sinabi ng Diyos na ang Pilipinas ay tinatawag kasalanang bansa. Hindi yan hindi natin yung may pagkaila. Lantara na yan. Harap-harapan nasa harapan ninyo ng lahat ng Bisaya ng Diyos na totoo talaga. Na pinatunayan ng Diyos sa inyo na totoo talaga kung ginamit. Kasi bakit nangyari ito? So sa henerasyon natin, mula noon magkaroon tayo ng isip
hindi pa nangyari sa atin ng ganitong klaseng paggobyerno. Meron ng korupsyon pero hindi ganun katalamak. Tama mo? Adik ang presidente, adik ang mga nasa ah, nasa baba ng presidente. Di ba? Mga durugista, mga polis, mga durugista, nagtitinda ng mga droga, lahat nandyan. Kahit saan pa, tingnan natin sa ahensya ng gobyerno, puro nakasamaan talaga, grabe. Kaya dito ang Diyos ngayon nagpaalala kasi hindi na masikmura ng Diyos ang gawain ng kapwa natin Pilipino, lalo na sa politiko sa atin. Akala nila, ang pera, madadala nila sa hukay. Wala silang madala kahit 5 sa kabilang buhay. Kaya may panahon pa na ma-realize sana nila na ang ginagawa nila ay hindi na kinakatuwa ng Diyos na gawain ng mga taong ito. Hindi lang sa mga politiko, tayo mismo, magkaroon kayo ng pagbabago, pagsisisi. Kasi nga nagpaalala nga ng Diyos, hindi lang yan sa isang tao, hindi lang sa politician, sa lahat yan, sa bawat isa. Nagkakaroon kayo ng pagbabago, pagsisisi at luwas sa paniwala. Dahil nag-ugat yan lahat sa paniniwala. Yung nga, kung naniwala ang tao ng Diyos yan, wala nang gagawang masama. Pero dahil nga, ang relihiyon nga, hindi nga yan nakatulong at wala ginawa yan sa buhay ng tao. Kaya kahit may mga relihiyon yung mga tao na yan, gagawa ng masama yan, dahil hindi man talaga sila tunay na niwala na Diyos. Basta lang may relihiyon ng tao. Sisiguro ko na pag naniwala sila ng Diyos, anong meron sa ano ang Diyos, anong gusto ng Diyos, walang gagawa ng masama na tulad ng ginawa nila ngayon. Sipin ninyo, nabubuhay lang tayo dito sa mundo na to. Panadalian lang ang buhay natin. Yun lang umabot na ng 80 o 70 sa edad natin. Gano'n magkarami ang pera na iniimbak mo, malita ng pera mo. Tapos hindi mo naman maubos gastusin habang nabubuhay ka. Hindi pwedeng mag-request sa pambuhay mo para ubusin yung pera mo. Tapos lahat yan iiwanan mo, di ba? Nag-iwan ka ng pangit na imahe sa sarili mo. Tapos, pag nawala ka, walang katapusang maalala ang tao na ikaw kahaman ka sa pera, puri at kapangyarihan. Tapos, pagdusahan mo pa pagdating sa kabilang buhay dahil 100% ako sa impyerno talaga mapunta ang mga taong ito. Kaya kung mayroong mga tao sa impyerno, maraming tao meron doon? Mga Pilipino, mga politisyan, ang marami sa impyerno. Sigurado yan. Pare, mga madre, mga pastor, o yun, mga politisyan. Marami yan sa impyerno. Kaya, siguro yan. Pagdusahan niyo lahat yan. Pagdating sa kabilang buhay. Ngayon, yun pa masabi kasi buhay pa kayo. Pero darating ang araw na yun. Wala nang pagsisisi doon. Wala na. Hindi nyo naman gawa yun. Pagsisiya. Pagdusahan na ninyo lahat yan. Pero yun ang ginawa ninyo sa abang buhay pa kayo. Yun ang gusto ninyo. Mayroong katumbas yan. Kaya, laging handa. Darating yan sa araw na yun. Sa lahat natin. Kung saan ka nararapat, yun ang sa inyo. So, yun lang, Miss Kay. Maraming salamat. Okay, sa lahat, yun ang paliwanag